Welcome back mga katatay dito sa ating cooking sessions. Salamat sa suporta ninyo sa akin at ngayon lulutuin natin ay ang pinakupsan. It is a Visayan delicacy. Nakita nyo naman. Ayan. Nga pala itong baboy na binili ko, this is pork belly para malambot. Yan. Huwag kayong mag-alala kung ba't maraming taba. Alam nyo naman ang pinakupsan. Kailangan natin yan maluto sa sarili niyang mantika. I'll put a little bit of salt. Yan. Then after, syempre, lalagyan natin ng sikretong pampasarap yan. Walang may alam niyan. Tayo lang ang may alam niyan mga katatay. Yan. At konting pepper din. Konti lang ha. Yan. Okay. Then after putting a little bit of pepper, now let us prepare to mix it. Yan. Haluin lang po natin mga katatay para manikit or manuot ang nilagay nating mga spices. At sigurado naman ito, manginginig kayo sa sarap. Pati asawa nyo, kung magkagalit kayo, siguradong magbabati kayo ng asawa mo. Yan tayo mga katatay di ba? Haluin lang natin ang haluin, and then after haluin ito, we'll just let it rest for at least 15 to 20 minutes. Ngayon naman, ang ating pampasarap pa, we have to chop the garlics. Actually, itong garlic naman ilalagay ko to pagka patapos na ang ating nilulutong pinakupsan. Yan. Kailangan lang naman, no need naman ng any style dito sa garlic, ng cutting ng garlic, Kailangan lang siya mapakatas. Yan, kailangan lang siyang dikdikin. Yun lang. Para umatas lang yung garlic natin, mga katatay. Grabe, sino ba dito ang mahilig sa garlic? Comment down below, mga katatay. Grabe, sarap nito. Alam nyo ba ang health benefits din ng garlic? Ito ay para rin sa mga sakit natin sa puso. Yan, usually nilulunok to isang buo Diba? Anti-inflammatory and grabe talaga ang garlic. Napakasarap na, healthy pa. Ang dami pang mga health benefits para sa ating katawan. Now, I'm gonna transfer the garlic dito sa ating lagayan. Yan, while doing this, I was actually thinking, ano bang next na pwede kong iluto? Sige nga mga katatay, mag-isip kayo ha. Then the next step, of course, kailangan natin tong i-boil. You know, the reason why I need to have this boiled is para lumambot at sumarap lalo ang ating pinakupsan. While the others naman, iba naman yung style ng pagluluto nila. But iba-iba lang ng style yan. Ako talaga pinakukuluan ko. Yan, grabe, kulong-kulo na Yan. Siyempre, habang kumukulo yan, kailangan yan matuyo yung kanyang mga tubig. Pag natuyo ang pagtutubig niya, maglalangis naman yan. Lalabas naman niya yung mga mantika niya, yung mga fats niyan. Grabe. Ang sarap. Alam nyo, minsan masarap din kumain ng hindi healthy. Diba? Yan naman talaga mga masasarap. Yan, kulo lang ng kulo mga katatay. As you can see, grabe, ang lambot na niyan. Baka matunaw na sa bibig natin yan. Ibang lasap talaga ng pinakupsan na ito. Konti na lang. As you can see, nagmamantika na siya mga katatay. Yan, hinihintay ko lang yan. Pag dumami pa ang kanyang mantika, sigurado namang mamumula-mula na yan. Ito na nga. Ito na, nakikita nyo ba? Medyo namumula-mula na. Let me check. Let me check with the thongs. Okay. Ibaliktad lang natin yan unti-unti. Uy, grabe. Ang ganda ng kulay mga katatay. Ang ganda ng pagkapula niya Ang ganda ng pagkapula ng niluluto natin na to. Grabe. Yan. Kitang-kita. Ang ganda ng pagkakaluto natin. By the way, ito naman pag nagmantika na, ano na lang tayo low fire na lang muna tayo to avoid na masunog ang ating pinakupsan. Yun ang iniiwasan natin dito Yan.
Now, you have to let it rest. Nung lahat ay namula na, I have to let it rest for at least 15 minutes kasi meron pa tayong second cooking na gagawin, right? Ipa-fry pa natin yan for the second time around para mas maging crunchy ang kanyang mga balat. Maging crunchy ng sobra na pumuputok sa ating mga bibig, mga katatay. Okay, thanks for watching dito sa ating cooking sessions. And again, please forgive me kung medyo hindi maganda ang ating video or ang ating kuha. Tayo ay amateur lamang, hindi pa tayo professional. But thank you for the support, mga katatay. Marami pa akong gustong iluto. Uy, grabe naman yan. Nagpuputo ka naman yung mga balat na yan. Grabe. Ewan ko na lang kung hindi magsabugan yan sa bibig natin, mga katatay. Ang sarap nito sa mga sukang pinakurat. Boom! Solid talaga ang lasa nito, mga katatay. Yan, I'll just have to leave it there hanggang sa magputo ka ng mga balat as mas maging crunchy na siya. Now, let me add on some garlic. Ito yung chinap natin kanina. Actually, dito natin siya ilalagay. Of course, to avoid na maging mapait. Kung kanina pa natin nilagay yan, magiging mapait yan. So, ayan. Almost at the end na tayo, mga katatay. So, yan. I'm mixing it with the garlic. So, sumasama ngayon yung garlic dun sa oil. And then, in turn, mas magiging mag-garlicky itong ating pinakupsan. Yo, sarap nito yung garlic, isasama mo rin sa rice eh. 'Di ba? Oops, kulang pa ng garlic, dagdagan pa. Dagdagan pa, the more garlic that we put in, mas masarap itong niluluto natin, mga katatay. Yan, no? Kitang-kita nyo naman ang ebidensya. And now for the finished product.